Vice President Sara Duterte may panibagong binunyag na naman mapatungkol kay Marcos Jr. At eto, pag-usapan na rin po natin itong mga banat ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa Administrasyong Marcos. May nakita ho tayong video na kung saan ay talagang may panibago pong binulgar etong si Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Ngagba, kay Ngagbers, kay Mr. Slow, kay Mr. Lag na slow pa. kay Mr. Ang, tsaka kay Mr. Alibay. Adami mo ng pangalan, Marcos. Lahat ata ng nickname na katanga nasa iyo. Mr. Ay, naku po, ayaw ko talaga. Ba't mo tayo ba't ba kasi tayo nagkaroon ng presidente na ganito? Grabe naman grabe naman pahirap sa atin to. Sa dinami pwede maging presidente, yung ganito pa. Ang masama pa nito, ang kapal pa ng mukha, ayaw pang buwaba sa pwesto. Yan yung pinakamasama. At eto, may panibagong sinabi siya mapatungkol kay President Rodrigo Roa Duterte. Ito, tingnan natin. So ayan, may kita niyo dyan sa inyong screen. Sabi dito ni Marcos Jr., hindi makikialam sa hiling ng interim release ni Duterte. Tumasama dito eh. Tangina, ikaw nagdala dun kay Pangulong Duterte sa Netherlands, tapos nung nirelease na, hindi ka na mangingialam. Lagi ka na lang hindi mangingialam. Sa bagay, as usual, wala ka naman, lagi mo naman dinideny na wala kang gagawin, hindi makikialam. Kahit kailan naman, hindi mo naman ginampanan pagiging leader mo sa bansang Pilipinas. Alam nyo Mr. Marcos Jr., hindi naman po sa pinipersonal ka namin, kaso kasi obvious na ho talaga yung pagiging walang kwentang leader nyo. Sa madaling salita, obvious na po yung pagiging weak leader nyo. No, pasensya na, wala naman po talaga, totoo naman po yun, wala naman po talagang perfectong leader or naging leader ng bansang Pilipinas. Kaso hindi ho namin sukat akalain na merong magiging leader ng Pilipinas na tinatawag talaga na walang kwenta. So sinasabing hindi perfecto sa inyo, kasi ang pagiging perfecto nyo wala eh. Wala sa inyo talaga, ni 1% wala talaga. Ang masakit kasi dito, mga banateros, mga kabiyaya, siya ang dahilan kung bakit napunta sa Netherlands etong si Pangulong Duterte. Tapos ngayon, wala siyang pakialam na maiuwi, or wala man lang siyang aksyon na maiuwi dito si Pangulong Duterte. Kaya nga ito sinasabi namin kung etong si Pangulong Duterte, isa sa mga maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas, at alam naman natin naging former president yan, at siya ang kauna-unahan na presidente sa Pilipinas na naramdaman talaga natin yung kanyang pagiging presidente at pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Ang masama ho dito, tignan nyo na lang, katulad na lang ng mga sinabi niya kamakailan lang ni Marcos Jr. na parang magtiis muna ang mga OFW sa nangyayaring gera dyan sa Israel. Ang masakit kasi dito, ito po yung patotoo na kung wala siyang pakialam dito sa taong to, kay Pangulong Duterte, na aminin na natin na talagang kilala, ang kawawa ho dito tayo ng mga ordinaryong Pilipino, talagang walang pakialam ang Administrasyong Marcos. Dito nga lang kay Pangulong Duterte, kilala yan. May nagawa yan sa Pilipinas, napakaganda ng record sa Pilipinas niyan, pero wala siyang pakialam. Paano pa kaya sa atin? Tingnan niyo yung sinabi niya dun kamakailan lang sa kanyang interview na na parang pinapalabas niya na magtiis muna yung mga kababayan nating OFW sa nangyayaring gera. So wala siyang gagawing aksyon. Ang masakit pa niyan, nagbakasyon pa sa Japan. Sarap buhay, sana all. Oo, hindi niyo ba napapansin na kada may problemang malala sa Pilipinas,
Si Marcos Jr. nagpapakasarap sa ibang bansa. Talagang mapapasana all ka na lang. Grabe, ang lupit mo, palakpakan. At ito pa malupit. Ito, may isa na namang may nangangarap. May nangangarap po ng gising. Oo, dito naman sa sinasabi niya, wala hong problema. Kaso, hindi natin nakikitaan ng ginagawa niya na talagang kaya niya tong gawin. Ito yan, Nasaan yan? Yan. Yan, isa sa mga kuto. Isa sa mga balimbing. No, noong kapanahunan ng Aquino, nandun siya. Tapos lumipat siya kay Binay. Tapos nung medyo tagilid na siya kay Binay, lumipat siya kay Pangulong Duterte. Tapos nung medyo tapos na at hindi na niya mapapakinabangan, si Pangulong Duterte lumipat siya at todo sip-sip niya sa balat ng aso. Kaya nga tinawag itong garapata no? Lumipat na siya kay Marcos Jr. Kaya ito sabi niya tanga na yan na naman yung target. Wala na kayong nagawang matino kundi puro target na lang. Pare-parehas kayo. Si Marcos ganyan din lagi. Target ko ganito. Target ko maging payaman mo. Target ko bubaba ang puro. Anak ng tete, puro kayo target. Ito, DILG, target gawing pinakaligtas na bansa ang buong mundo. Sa buong mundo ang Pilipinas. Target gawing nasa mid tuloy ako. Target gawing pinakaligtas ang Pilipinas sa buong mundo. Ang lupit mo talaga. Paano mo magagampanan or mapapatupad na maging ligtas or pinakaligtas ang Pilipinas sa buong mundo? Yung ginawa nga ni Tory, kinonsinti nyo. Diba? Yung ginawa ni Tory sa KOJC, yung ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte na nagdulot ng trauma sa mga Pilipino, nagdulot ng trauma sa mga kabataan doon sa KOJC, kinonsinti nyo. Tapos ngayon sasabi mo pinakaligtas sa buong mundo. Fuck you. Sorry nadala lang sa emosyon. Anak ng teteng talaga tong mga to. Ang galing nyo sa mga ganyan salita nyo. Pero hindi nyo naman kayang gawin. Ilang taon nang naninilbihan tuloy. Ilang taon nang nakalukulok si Marcos hanggang ngayon. Sinabi niya na rin yun nung nangangampanya siya. Tapos sa kanya nga nagmumula ang rito. Sa kanya nga nagmumula ang gulo sa Pilipinas. Diba? Imbis na gampanan niya yung trabaho na, puro Duterte kayo nakapokus. Ulol, wag mo kaming utuin. Akala siguro mauuto tayo dito mga hinayupak na to. Samantalang eto, mapunta na ho tayo dito sa video na kung saan ay may panibagong siniwalat si Vice President Sara Duterte mapatungkol ho dito sa sa kabulastugan ni Marcos Jr. Ito po, panoorin natin. Po yung pagpunta niya dito sa Melbourne, kamusta po yung pagtanggap ng mga Pilipino sa inyo pa? Well, yes, I'm happy to be here. It's my first time in Melbourne, and I'm happy that I'm happy for the warm welcome of the Filipino community here in Australia, not just Melbourne. Ano po ang reason ba't kayo pumunta dito? Personal po ba or politics aspect? Yes, the reason why I am here is because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about the International Criminal Court and the case of former President Duterte, as well as discussing what is happening in our country right now in terms of the performance of the administration of President Marcos. Kamusta po yung family niyo, Vice President, sa mga nangyayari po sa inyo sa former President Rodrigo Duterte at sa inyo ba? Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics.
We don't discuss politics inside the house. My children are aware because they see content in social media, but we usually sit down with them and request them to ask questions. Tama ba yung narinig ko? Wait lang, umpisa natin ah. Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics. We don't discuss politics inside the house. My children are aware because they see content in social media, but we usually Grabe, pati ba naman yun ginagawan pa nila? sit down with them and request them to ask questions directly from me and my husband so that we can answer the questions in their heads. At ano po yung mensahe niyo po sa mga Pilipino naman dito sa Australia po sa pagsa-suporta po sa inyo? Oh, yes. First, I'd like to thank the Filipino community in Australia, but not just Australia. Many came to Australia to join the Free Duterte Now rally here in Melbourne. Some came from Hawaii, some came from the US, and from the Philippines as well. And we thank them for that, and we thank them for listening about the ICC case and about the situation of former President Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you, Madam Vice President. Thank you for speaking with us. You'll see the big supporters, a big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to Foreigner tong nagtatanong kay Vice ah. Oo, foreigner, no? Biruin nyo, ganyan kalakas sa mga Duterte, pati... Hindi, ito maputol ko lang kayo. Sorry na. Hindi kasi, alam nyo, kada search mo ang mga Duterte, dito mo makikita kung gaano talaga kalakas, kilala. Sa buong, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ang mga Duterte. Kapag nilagay mo, eto lang itry nyo, search nyo, President Rodrigo Duterte. O kaya, Duterte family. Tingnan nyo yung lalabas pa, kahit po ang mga dayuhan ng mga media na tiga ibang bansa, no, sa mga ibang bansa, talagang Duterte po ang napapansin nilang ginagawa ng administrasyon sa mga Duterte. Pero kapag ni-research mo dyan, Marcos Jr., lalabas dyan bangag-bangag. Wala pa kailamang mga ibang bansa sa presidente ng Pilipinas. Mas tinututukan ho nila yung issue kay Pangulong Duterte kung paano at kung kailan makabalik sa Pilipinas. Yun lang, naputol ko lang kayo kasi gusto kong sabihin sa inyo na hanggang ngayon talagang napaka-powerful po ng mga Duterte sa buong mundo. seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. Daming supporter so sa I will likod, not be visiting Australian government officials for this visit, but I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah. Is it a concern for you that you've come to Australia, you're here on Australian soil, and they haven't granted you a meeting? What does that mean for Magsalita, Australia's no? relationship with the Philippines? Ang ano niya, no? Talaga, putay na kung si Marcos, tapos tatawa, ganun. Pero pag mga Duterte kausap mo kahit sino sa kanila, makikinig, tapos pagtapos ng tanong, bubuelta ng napakagandang sagot sa mga katanungan, no? Talagang nakakamangha talaga to sila. Well, it doesn't reflect, I don't think it will reflect the relationship of the Philippines and Australia. It was a very short notice. I informed her informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat, just to say hello, because I met her in the Philippines when she visited, and just wanted to say a friendly hello, nothing official. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit.
Australia is in the list of countries Nagdudugo ilong ko. that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release. Not Buti na lang magaling mag-English si Vice President Sara Duterte, hindi mahirap intindihin. this visit. Thank Oh, you. next, Hi, next, VP. Tagalog. Welcome Ayan. to Melbourne. Thank you. Welcome to Melbourne as well. So VP, alam ko very short notice itong event na ito, no? At nakita nyo, ang dami-dami talaga mga Pilipino na nag-travel not only from Australia, but yun nga, sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ano po ba yung message nitong pagtitipon natin para sa ating mahal na ilang bayan at mga Pilipinong nagsumusuporta po sa kay Pangulong Duterte at Sino yung nagtatanong? Si Marley ka ba yun? Parang boses ni Marley ka, no? sa inyo? Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss issues and the non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. All right, thank you. Okay, net 25 please. Ma'am, regarding po sa interim release, any update po kung meron na po pang bansa na nagpahayag ng pagsuporta or magkanlong sa Ito, maganda to. Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there. And Pero dapat hindi yan, hindi yan, mas maganda siguro para sa akin hindi yan sinasagot at hindi na rin yan tinatanong kung talagang, kung yung media na yun ay hindi against sa mga Duterte. Kasi alam nyo, gagawa ng paraan kasi ang mga anti-Duterte. Katulad yan, kung halimbawang ma-release si Pangulong Duterte at mailipat sa ibang bansa or yung mga bansa na gustong sabihin na natin kumuha or mag-adapt kay Pangulong Duterte dahil 'di ba may mga sinabi nga sila dito ang administrasyon na hindi daw nila tatanggapin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So masaklap nga yun, no? Pilipino ka pero bawal kang umuwi sa bansa mo, ganun. Ganun kalupit ang natin ng administrasyon. So para sa akin siguro mas maganda na wag nang sabihin kung saan mang bansa kasi mas maganda gulatin na lang kung nandun na. At least hindi nakakaporma yung mga anti-Duterte kasi kapag nalalaman kasi agad nila. Kaya nga minsan, 'di ba, sinasabi ko nga sa inyo parang mahirap pag merong yung mga makapasok na mga spy sa kampo ng mga Duterte na naghahatid ng balita doon sa kampo ng mga anti-Duterte para makapag agad sila gumawa ng akbang na para putulan yung mga dapat gawin ng mga sa kampo ng Duterte. one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. what are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Maiba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po ng reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or people's needs rather than the impeachment. Reaction. Well, good for him, and so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, we don't see anything at all.
one last question po. Regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OBP sa Philippines, especially yung sa sinampa po sa Ombudsman, yung OBP was given 10 days to like react. May ginawa na po bang hakbang ang OBP regarding? Yes, sir. We received the order to comment. Yeah. Yes, we received the order to comment of the Ombudsman for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been preparing for this, and we've hired lawyers since 2023. So they will answer. We will provide the answer within 10 days. So nga pala, no, ito may maano ko lang total na nabanggit naman din dito. Meron kasing isang congressman tsaka isang laos na artista na kini-question po yung 16 na lawyer na handang dumipensa para sa mga Duterte. Sabi kasi nila, ang bukang bibig nila, wala daw pera ang mga Duterte pero kayang magbayad ng 16 na mga bigating lawyer. Alam nyo kasi ito yung mahirap sa mga mindset ng mga taong laging nagpapagana. Wait lang, ayusin ko lang mukha ni Vice President Sara Duterte, hindi siya maganda dun. Baka ma-jombag ako niyan eh. Yan kasi yung hirap sa mga taong alam niyo yun, yung puro palakad ng pera sa mga katulad niyan. Halimbawa, may attorney, may kaso siya. Halimbawa ako, may kaso. Yung attorney na yun ay kaya niya lang ako, totoo naman trabaho ng mga lawyer yan, na alam mo yun, yung papakagating ka sa malaking halaga para lang ipagtanggol ka at talagang ipaglabang ka kahit na ikaw yung mali. So sa trabaho naman na ng mga lawyer yan, mali man o hindi, basta ikaw kinuha mo sila. Ngayon ganito kasi, yung 16 na yon, hindi naman lahat yun nagpapabayad sa mga Duterte. Dito to po yan, ako na po nagsasabi sa inyo. Alam nyo, kung ako man ang mapili or ako man ay payagan ng mga Duterte na isa sa mga lawyer, ako po hindi lawyer halimbawa lamang, ako isang lawyer at payagan ako, bigyan ako ng pagkakataon na depensahan etong mga Duterte, lalong-lalo na etong si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Duterte laban sa mga patutsada or sa mga issue, sa mga peking kaso na ibinabato sa kanila. Alam nyo, sobra po akong talagang para sa akin po ay yun isang maituturing na talagang pinaka magandang opportunity, pinaka talagang matuturing mong ginto or diamond na maging parte ka ng usapang yun. Maging parte ka ng mission na yun. Hindi naman din kasi lahat ng 16 na lawyer na yun. At hindi rin naman din po lahat ng mga lawyer nagpapabayad. Ayan po yung itatak natin sa isipan natin, no? Oo, aminado po kami na talagang mga bigatin yung 16 na lawyer na yun at walang kasing tae ni Castro doon at ni Lariga doon, walang kasing bobo ni Lariga doon at ni Castro at saka ni Abante na mga lawyer na mga patapon sa Pilipinas. Hindi ho ganun, wala hong ganun doon sa 16 na yun, no? Sinasabi ko to para maunawaan nyo po na hindi po, yung 16 na lawyer na po yun ay hindi naman po yun na bayad o hindi naman po tumatanggap yung iba doon ng bayad. Ako na po nagsasabi sa inyo, may mga lawyer kasi na nagpipresenta, no? At yung iba nga talaga doon, at kung hindi nga, baka nga lahat yun talagang nagpresenta sa mga Duterte na maipagtanggol at depensahan sila sa mga ibinabatong kaso laban sa kanila. No, para sa kaunawa, kasi may mga nakikita ko, lalo na yung laos na dating adik na artista na panay bunganga ngayon.
Kasi ano yan nakulong yan nung panahon ni Pangulong Duterte ang artista na yan. Hindi ko na lang babanggitin kung sino, kung anong pangalan ng artista na yan. Basta kasi, sayang din sa airtime. So, lumabas din yan sa bunganga ni Congressman, tutusin, hindi naman siya congressman, ni Abante. Oo, si Bishop Abante, lumabas din niya sa bunganga niya na wala daw pera ang Duterte, pero bakit may 16 na lawyer at hindi daw basta-basta. Hindi ganito, ang hirap kasi sa inyo, hindi nyo talaga mararanasan yan sa tanang buhay nyo, na ipagtanggol kayo ng libre ng mga kilalang lawyer dito sa bansang Pilipinas dahil alam din naman nila na mga demonyo kayo. Para sa kaalaman nyo lang, ha? Alam kasi nila na mga demonyo kaya hindi nyo mararanasan na ipagtanggol ng mga bigatin na mga lawyer na tanging nasa katuwiran at nasa tama lamang sila dumidepende. So ako bilang ako yung lawyer, isa sa mga 16 na lawyer na nagpresenta para depensa ng mga Duterte. Talagang sobrang tuwa ko noon. Madadala ko yun hanggang sa hukay ko. Alam nyo, itong nangyayari ngayon na issue sa mga Duterte, ito yung maituturing mo talaga na tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Tatatak ito sa mga kaapu-apuhan nyo, sa susunod pa ng mga henerasyon, itong usapan na about dito sa mga Duterte. At buti na lang talaga, dahil may social media, may SMNI na talagang talagang nalalaman ng iba pang mga kabataan at iba pang mga pasibol na mga Pilipino mapatungkol sa tunay na kwento at tunay na balita sa mga Duterte. Kaya yung mga anti-Duterte yan na nagtataka na bakit kayang-kayang bayaran ng mga Duterte ang 16 na lawyer, alam nyo, hindi naman kasi katulad nyo ang mga Duterte na puro pera na lang ang pinapaikot sa mga buhay nyo. Yung ultimong pagbara ng lababo nyo, tatapalan nyo lang ng pera para mawala yung bara sa lababo nyo. Hindi ganun. Nung nasa The Hague po tayo, na-mention niyo about the domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano po ba tayong update doon, VP? Well, the update is former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down and discussed with a local Dutch lawyer, and he has been asking me to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not sat down and discussed this as well with former President Rodrigo Duterte. Since he is the client, I think he should be the one to decide, and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully, we can avail of all remedies to get to free Duterte now. And for the last outlet, SMNI, please. I'm from Sorry. SMNI. Yes, sir. We will confirm if dadalo po ba tayo sa zona ng BBM. Ito na. Abot sa SONA. No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Yun, no. Di alam nyo, kahit di naman ako, bakit ako dadalo sa SONA ni Marcos? Lahat ng mga nandun, puro demonyo. Hindi pala, sorry, may iilan naman. Siyempre, nandun din yung mga kaibigan natin dyan, no? Mga binoto natin ng mga senador. So, bakit ako dadalo doon sa SONA na yon? Unang-una, kagaya na sinabi ni Vice President Sara Duterte, wala namang ginawa si Marcos na maganda sa Pilipinas. At ano pa ba ang aasahan mo sa SONA na yon? Hindi puro na naman kasinungalingan. Sa madaling salita, scammer. Diba? Puro kasinungalingan ng mga lalabas or maririnig mo dun sa SONA. Tsaka, kaplastikan naman ata. Diba? Kaplastikan naman sa side ng mga Duterte na pupunta ako ng SONA ni Marcos.
samantalang tinatarantado niya ako. Tinatarantado niya ako sa pamamagitan ng mga tauhan niya, tapos pupunta ako doon. Diba? So anong gagawin ko doon? May kipagplastikan, may kipagpalitan ng muka. Bukod sa nandun din na halos lahat din ng mga gustong magpatumba, magpabagsak sa mga Duterte. So bakit pa ako pupunta? Kaya tama ang desisyon ni Vice President Sara Duterte doon. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter affidavit regarding issues sa confidential funds? Yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received Confidential fund na naman. the request to comment of the Ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required, within 10 days. Yes, ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, "Pang personal o pang bayan?" That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa Australia at sa ibang bansa. Ano po? Pati ba naman yan? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And Yan na, siguro naman, naiintindihan nyo yan. Ang linaw-linaw. the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide, because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars to the country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's good to sit down and discuss with them. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question? Sayang naman yung ating ano dito, no? Nagbayad tayo. Nagbayad ba tayo? Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yes. Nako sisitayin na naman ni Castro yan. Yes. Usap-usapan na gusto ba makipag-reconcile ng iyong dating ka-unity sa iyo? Yan ba ay may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him Ay, ito yung fake with news. regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president, and I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution. Particularly Kahit saan mong tignan ng anggulo si Vice President Sara Duterte, ang ganda. No? with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin Ito na naman tayo. siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements. Truly, the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And well,
budol in English is scam, no? Yeah. Well, we are not. We're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Vice President, Ay! Di talaga gano'n naman kasi. Pero di alam mo hindi ko na lang talaga alam kung paano nalulunok ni Marcos Jr. na paulit-ulit siyang mambudol. Paulit-ulit niyang lokohin ng mga Pilipino. Kasi una pa lang about impeachment, kahit nga lang dun kay Pastor pa lang sa nangyari dun sa kay OJC. Siya yung leader, kaya niyang ipahinto yun. Yung impeachment, kaya nakabuelo ang mga makakaliwa dyan dahil din kay Marcos Jr. Kasi biruin nyo na lang kung ikaw ay matinong presidente, bakit mo hahayaang ang isang convicted child abuser mamuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin, gusto mo din yun. Or baka pangalawa, baka takot ka lang sa nasnip mo. Speaking ibig sabihin po ng nasnip ay pinsan. Siyempre, wala namang ibang pinsan yan dyan, kundi si the future Prime Minister Martin Romualdez, aka the Tambaluslus. So no, kung ano talaga, kaya nga ito yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na budol. In English, scammer. No, talagang hanggang ngayon paulit-ulit po tayong niloloko ni Vice President, ni Pangulong Duterte. Ayoko kasi talagang tawaging Pangulo to si Marcos Kasi hindi mo talaga siya makikitaan din na siya ay isang Pangulo ng bansang Pilipinas. No, kung doon pa lang sa impeachment talaga kayang-kaya mong pahintuin yun kung kagustuhan mo. Tapos ngayon sasabihin mo wala kang hindi ka mangingielam. Umpisa pa lang nangielam ka ng hayop ka. Tigil-tigilan mo kami sa kasinungalingang mong hayop ka. Wala ka talagang kwentang hayop ka. Ikaw ang Triple H ng Pilipinas. Lahat na lang ng kahayupan nasa iyo na. So yun ito yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ito ay si Marcos Jr. ay isang scammer. So dito naman tayo sa pangalawang video. Wait lang dito na ba to? Wait lang tingnan ko muna Walang nakikita. Ito malupit din to. Angat natin. Walang nakikita. Nasaan ang inutang na 6 trillion? Sabi ni Vice President Sara Duterte. Pasok! Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes. 16 trillion ongoing to 17 trillion. Laki na ng utang ng Pilipinas, no? Alam niyo, na-imagine ko, kasi may 3 years pa si Marcos Pagtapos ng termino ni Marcos, ito, maganda. Mga banateros, mga kabiyaya, i-comment nyo to, comment nyo dyan. Hulaan natin, pagtapos ng termino ni Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, magkano kaya ang magiging utang ng Pilipinas? Letter A, 20 trillion. Letter B, 18 trillion. Or letter C, 25 trillion. Comment nyo lang po dyan sa baba. Kahit 19 trillion, 18 trillion, 17 trillion. Comment nyo dyan. Hulaan natin. Sana ginawang hulaan yung utang ng Pilipinas Di alam nyo yung 20 trillion, maaaring mangyari yan Kasi ngayon pa nga lang, di ba? 3 years pa lang nanunungkulan si Marcos Jr. Umabot na ng halos parating na sa 17 trillion ng utang ng Pilipinas. Ang masakit pa doon, wala namang build project or wala namang mga proyekto na nangyari dito sa Pilipinas. Wala tayong nakikita Kahit man saan kayo maghanap niya, sige nga, maghanap nga kayo. Subway,
Eh, kay Pangulong Duterte pa yan. Tsaka pangalawa, bago mo sana solusyonan yung subway na yun, solusyonan mo yung baha sa Pilipinas. Anak ng teteng, baka mamaya yan pa yung maging mitya ng buhay ng mga Pilipino. Gawa ng nasa ilalim ng lupa yan. Paano kapag sobrang taas na ng tubig, nalunod yung mga pasahero doon. Anak ng teteng ka. Trilyon ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. Yan ka ng future, ma'am. Diri lang sa takaron. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Yan. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Yun. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Tama. Kaya nga yun na, dyan nga na, dyan nga bumibingo etong administrasyong Marcos na yan. Kasi nga, biruin nyo, ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas, ayan ako. Ni Kusing, wala tayong nakikitang nagastusan ng 16 trillion na yan. O baka sabihin, Jay, ba't sinisisi mo 16 trillion kay Marcos? O sige, nung bumaba na po sa pwesto etong si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, ay nag-iwan po siya ng halos nasa 10 to 11 trillion na utang ng Pilipinas. Bina natin partida ho, nagka-pandemya at hindi po lahat ng 11 trillion na yan ay sa administrasyong Duterte lang. So ano po yan hanggang kay Erap, kay Gloria, kay Ninoy, kay Ramos. Paalala lang po nasa 4.4 kung hindi po ako nagkakamali, paki-correct na lang niyo sa comment section. Nasa 4 trillion po ang naging utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Partida, nagkaroon pa po ng pandemya. Ngayon, 3 years pa lang nanunungkulan itong si Marcos Jr. Or nahalal, hindi pala nanungkulan. Nahalal bilang presidente ng Pilipinas ay mayroon na po siya ang 16 trillion na utang. So 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5 trillion sa loob ng 3 years. Partida ho, 3 years. Yung 4 trillion ni Pangulong Duterte, partida nagka-pandemya pa at yun po sa loob po ng buong termino niya. Diba? So tama yung pinapaliwanag dito ni Vice President Sara Duterte. Wala naman ho sanang problema na tumaas yung utang ng Pilipinas kung merong nakikitang proyekto na nagagawa ang administrasyon. Kaso wala naman eh. May nakita ba kayo? Meron ako nakikita na baka lang naman. Baka yung kaya umabot ng 5 trillion or nadagdagan ng 5 trillion ng utang ng Pilipinas, baka yan yung ginagamit sa pamamalakad or paglalakad or pag-push ng mga katulad niyan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ng pagdala kay Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Baka yan yung mga pinaggamitan. Baka nga yun. Eto, ang ganda ho ng paliwanag ni Vice President Sara Duterte dito. Nasaan ang inutang? Utang ka, may nakikita. Tama. Alam nyo, nung papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel.
Tapos doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi nakalagay doon, sa Tacloban daw, Yan na, patay na. ano spot niyo doon? Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Paano magiging tourist spot ang San Juanico Bridge? Maaari ito sa Bicol, mayroong may tuturing na tourist spot doon. Yung pinakamahabang, ano bang tawag doon, nakalimutan ko. Basta yun, sa Bicol yun, sa gilid ng dagat. No? Mahaba yung mahabang daanan yun, maraming nagtitinda, marami sa, yun, may tuturing mong tourist spot. Pero, San Juanico Bridge, may tuturing na tourist spot? Paano? Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Nga 2.6 kilometers. Iksi lang nun. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers? Tama. Na bridge? Tama. Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? Nasa 100 to 200 meters ata. O hindi ako nagkakamali. 264 kilometers. Ayan, meters tuloy. 260 kilometers yun. Pwede pa. Sobrang haba nun. Pwede mo pa talagang maging yun talagang matatawag na tourist spot. Pero San Juanico Bridge magiging tourist spot? Putang ina. Natutulog pa ba kayo? Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Kasi nga ni kunwari nga ni yun ay kinukuha na ng pundo ng administration kaya magiging tourist spot. Tapos yun ay lalaanan nila ng napakalaking pondo galing sa kaban ng bera ng bayan, at kapag nilaanan nila ng bilyong-bilyong pondo yun, ang kakatwiran nila ay ang San Juanico San Juanico Bridge, excuse me po sorry, hindi ko po sadya yun, no? Yung San Juanico Bridge po ay dadahilan nila dyan kapag sinita ng taong bayan, ay sasabihin nila, hindi okay lang kasi tourist spot yan. Ginastosan ng malaki yan kasi tourist spot yan, malaki ang nakukuha ng pondo, malaki nakukuha ng gobyerno dyan. Malamang yun talaga ang mangyayari dyan. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Tama. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Hindi, kahit hindi 264, kahit 200 kilometers na lamang po. Sabihin na natin 150 kilometers, pero 2 kilometers katarantaduhan. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi Ano yun? Naalala ko yung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng tulay na walang ilog. 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, sa Amar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Hala, tulayan mo yan lahat.
Yan ang tourist spot. Dako ba? Tapos ayaw ba Philippines, Tagtaon. the country of bridges. Yun. Tama. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. Grabe, no? Ang tindi ng ano. Hindi, grabe talaga din. No? Ang tindi ng pangbubudol talaga ng magpinsan. Hindi, malamang sa malamang mga kaibigan, mga kabanateros, mga kabiyaya. Kasi isipin nyo, lalaanan nila, katulad ngayon, sinasabi nila yung San Juanico Bridge, gagawin, di ba? So, lalaanan nila ng napakalaking pondo. Yung pustahan tayo. Bilyong pondo ang ilalaan niya sa San Juanico Bridge niya. Kasi nga, ang dahilan nila, yan ay tourist spot. Ang lupit nyo, grabe. Grabing billionaire mindset ng magpinsang Romualdez tsaka Marcos Jr. Eto pa. Ito yung isa sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. There is nothing happening in your economy. Yung mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Kapag sobrang daming mahirap, tumataas ang krimen sa Pilipinas. That's so very 101,000,000 true. Yan po talaga ang katotohanan, no? Kapag dumami po ang mahirap at lumala, lalo ang kahirapan sa Pilipinas, dadami po ang krimen sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi ni DILG Remulla na na pinakatahimik, pinakaligtas na bansa sa buong mundo ang Pilipinas. Sana nga magbilang anghel kang yudiputa ka. Ay, yudipunggol ka. Sana nga hindi ka rin katulad ni Marcos Jr. na budol. Gawin mo yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa mga binitawan ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa mga issue, lalo na yung pagtawag niyang scammer si Marcos Jr. at itong pagbunyag niya mapatungkol sa San Juanico Bridge. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout po sa lahat ng hero abroad, OFW, saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. At sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa SMNI, Banateros Brothers, at syempre sa pamilyang Duterte. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.